Magandang araw at magandang gabi sa inyo mga kababayan ko sa mang sulok ng daigdig kayo naroon. At muli kayo malugod na tinatanggap dito sa ating live streaming kung saan ay tatalakayin natin ng kung ano ang mga nangyayari sa ating mahal na bayan. Hindi kaila sa atin, nararamdaman natin ang incompetence ng pamahalaan ni BBM. Ramdam na ramdam natin ito, pagmahal ng bilihin, ang kakulangan nila sa mga proyekto na pagsanggalang sa mga natural calamities tulad ng flood control projects, mga ganyan. Yung mga kailangan din nating mga infrastruktura para mapabilis ang ating mga kabuhayan, yung mga kalsada. Pero simula nung manungkulan ng presidenteng ito na si BBM ay wala pang nagawa kahit isa na infrastruktura, kahit yung mga mahalagang polisiya ay wala siyang nagawa. Bagkus ay naging busy siya sa pamumulitika. Pagkaupo niya, ang unang inisip niya ay kung paano mapapahaba ang kanyang termino. Dahil kitang-kita naman na isiningit agad nila yung People's Initiative kung saan ay magkakaroon ng charter change. Na ang ibig sabihin ay pwedeng buksan ang konstitusyon para baguhin nila, amyendahan o baguhin. Pero ito'y natunugan ng ating dating Presidente Duterte na kaya mayroong charter change ay nais lamang nilang baguhin ang ilang bahagi ng konstitusyon, yung termino ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. At maaari rin baguhin nila ang forma ng ating gobyerno, yung balik sa parliamentary kung saan ma-abolish na ang posisyon ng Vice President at ang Congress ay magiging isa na lang, magiging parliament na. Mawawala na ang Senado at magiging isa na lang sila bilang isang parliament. At ito'y pamumunuan ng Prime Minister. So, ang magiging nung panahon na yon, ang speaker ay si Martin Romualdez. So, kung natupad yung kanilang balak na yon, ay magiging Prime Minister si Martin Romualdez at mawawala na ng eleksyon. Magtutuloy-tuloy na sila sa kapangyarihan. At si Marcos, BBM ay magiging presidente pa rin. Para siyang hari na pakukuyakoy lang walang gagawin. Ang kakamada ay ang Prime Minister, siyang papatakbo ng bansa. Pero natunagan ni Tatay Digong at ayan ay natunagan din ng mga senador. Ayon ng mga senador yung nangyari yan. Kaya nagkaroon din ng hearing at napatunayan na ito'y gawa-gawa lang nila, ang People's Initiative. Hindi talaga totoo na ito'y kagustuhan ng mga tao. So, nabigo yun, ay tapos ay anong sinunod nila. Alam naman nila kung sino ang balakid, kung sino ang sagabal sa kanilang mga ambisyon na manatili sa kapangyarihan. Sagabal ng mga Duterte dahil kitang-kita na sila'y tinatangkilik, mabango sa mga tao. Dahil yung performance ng ating dating presidente, Tatay Digong, ay napakataas yung kanyang satisfaction at performance rating nung siya'y bumaba sa pwesto. Ay di ba, ayun ay first time in the history na magkaroon ng ganong kataas na marka ang isang bumababa na presidente. Ay, di ba? At ang ating vice presidente na si Inday Sara ay ito'y aminin na ng mga kalaban, ng mga
ito ay naniniwala pa rin kay Bongbong. Hindi sila may tuturing na kalaban kasi sila ay ating mga kababayan. Pero itong mga naniniwala sa pamumuno ni Bongbong Marcos ay kailangan sila ay matauhan na ang presidenteng ito na kanilang susuportahan ay masasabi natin na hindi kayang paunlarin ng ating bansa bagkus ay talagang magiging failed state na tayo. At kitang-kita sa nangyayari ngayon. Yung nangyayaring sigalot sa Senado, bakit nagkaroon ng krisis sa Senado, sa kapangyarihan? Dahil dito sa flood control project na ito, yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee, kung saan dito mahayag kung sino talaga ang mga magnanakaw, kung sino ang nag-take part doon sa mga ninakaw na pera. Lalabas riyan yung mga congressman na nakinabang, yung mga kabinete na nakinabang, mga tauhan sa gobyerno, sa DPWH na nakinabang, mga senador na nakinabang, ay lalabas sa investigasyon. Kaya ayan ang ayaw nilang mangyari. Kaya nahati sa dalawa ang Senado, pero ang paniniwalaan ko, siguro isasang-ayon kayo, ay yung pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano, ni Senador Alan Peter Cayetano. Siya ang Senate President pa rin. Sapagkat wala yung kabila, yung kay Gatchalian Black, wala silang Senate President. Meron silang for tempore, Senate President for tempore, pero wala silang Senate President kasi kailangan nila ng 13 boto. Ngayon, nung tumawid, nung natakot, itong si Jesus Escudero, tumawid sa kanila, 12 lang sila. Hindi pa rin nabubuo yung 13. Pero may haka-haka, may bulong-bulungan na si Senador Villanueva ay mukhang natatakot na rin at mukhang malamang na tatawid din papunta kay sa Gatchalian Black at magiging 13 na sila. Ayun, magiging legal na kanilang pagiging yung pagiging mayorya, magiging legal na. So, pag nagkaganon, control na nila ang talagang sindikato ito. Nung ko pa sinabi, mga kapatid, nung isang taon pa, o nung nagsisimula pa lang ang gobyerno ito'y sindikato. At para sa akin, ang mastermind talaga ay ang Malacanang. Ito si Bongbong at si Risa, itong mag-asawang ito. Sapagkat pagkaupo, yung PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, ay binuwag agad ni Bongbong Marcos, yung presidente. Bakit nila bubuwagin? Ay, di ba? Bakit nila bubuwagin ito, mga kapatid? Ito yung magiging bantay. Hindi nila magagawa ang talagang gusto nila. Ay, di ba? Hindi nila magagawa yung mga kalokohang ginagawa nila ngayon. May nakabantay. Walang check and balance. Kaya ayun ang una. Tapos yung mga matitino na mayroong prinsipyo na mga kabinete nila, mga taong gobyerno nila ay pinag-resign nila. Hindi natin alam kung pinag-resign o talagang nag-resign. Pero ang dinahilan nila noon ay due to health reason. Tulad ni Atty. Rodriguez. Dahil yung mga gustong ipasok ni Lisa Araneta ng mga kabinete ay tinututulan ni Atty. Rodriguez, dating executive officer. Talagang kaya siguro ito'y pinilit. Hindi natin alam paano ang pagkakatanggal sa kanya, kung siya ay kusa nag-resign o siya ay forced resignation ang ginawa sa ating ES, Executive Secretary, na si Atty. Rodriguez. So siya ay nawala.
sa tungkulin. Ganoon din si Attorney Trixie Cruz Angeles, natanggal din. Ay di ba, mga nakalagyan, puro health reason. Yung dating Solicitor General ni Tatay Digong, nakalimutan ko ang pangalan, sino ba ito? Na naging COA ay natanggal din. Nakalimutan ko ng pangalan. So yung mga matitino, may prinsipyo ay nag-agisan, ang natira, itong mga libag, itong mga madudumi, na pwede nilang, ito yung mga puppet na pwede nilang sabihan kahit maruming gawa ay gagawin. Ay di ba? Lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng departamento ng gobyerno ay hawak na ng Malacanang. Wala nang check and balance. Pag ikay hindi ka kampi, kung opposition ka, ikay ooperan, kasi maraming pera itong gobyernong ito dahil hindi lingid sa atin. Pati sila, aminado, may talagang napakalaking halagang hinakaw mula dito sa flood control. Flood control lang yan, pero sa ibang mga proyekto, hindi lang flood control, marami silang pagnanakaw na ginawa. Pero dito tayo mag-concentrate sa flood control project na talagang aminado ang presidente na nagnakaw ang gobyerno. Ay di ba, ang DPWH, yung mga engineer doon, mga district engineer, aminado, nagsauli pa nga ng pera. 100 million ba? Basta nagsauli silang pagkalakalaking pera. Ang nangangahulugan na sila ay nagnanakaw talaga. So, ang resulta ng pagnanakaw, yung labis na pagbaha. Labis na pagbaha, na-discover kasi sa SONA, sinabi ng presidente na 5,500 flood control projects na ating na-accomplish, completed. Ay, at meron pa tayong ginagawa. Marami pa. Pero nag-fact check ang kalikasan, merong divine intervention na nagpaulan at nalaman natin na marami palang ghost project. Yung flood control project program na ito ay maraming ghost project at maraming substandards na pagka-ulan, pagka-baha, wasak agad. Meron walang bakal, meron manipis na bakal, meron manipis lang na semento. Ay di ba? Meron talagang wala yung project, ghost project. So, ayan, that's a fact. These are facts na bumaha, na nakita, maraming ghost project, nakita natin, maraming substandard na proyekto, at proven na merong ninakaw na pera, nagsalita ang mga district engineer, aminado ang presidente na may nagnakaw. Ngayon, ang tanong, sino-sino ang mga nakinabang? Ayan ngayon na nasa proseso tayo na alamin kung sino-sino ang mga nagnakaw na ito. Kaya, ang higpit ng laban natin mga kapatid, Blue Ribbon Committee versus Red Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon Committee, ito yung pinamumunuan ng, para sa akin ay majority pa rin na SP Cayetano, Blue Ribbon Committee Chairman Pia Cayetano, Subcommittee Chairman Marcoleta. So para sa akin sila pa rin ang lehitimo na mayorya. So mamaya ay magkakaroon ng hearing kasi nga ang Senado, ang kanilang building ay ginawang garrison, ni-lockdown nila, na makikita natin yung mga barbed wire doon. So, mukhang hindi makakapasok ang ating mga butihing senador na member ng Blue Ribbon Committee, kaya sila ay nag-isip ng ibang venue kung saan gaganapin, sa isang hotel, at doon nila gaganapin ang hearing. So, hopefully ito yung matuloy at meron tayong alam naman natin lahat na merong additional 14 na mga dating sundalo na magwi-witness din. So, mula lumabas si Sergeant Gutesa, sinundan ng 18 na ex-military din, at ngayon may darating na 14
para pagtibayin na talagang yung mga pangalan na kanilang mga nakalabas ng pangalan ay talagang nagnakaw. At malalaman natin kung sino talaga ang mastermind. Pero kahit walang investigasyon, alam naman natin kung sino ang mastermind. Ay di ba si Saldico, aminado, si Martin Romualdez, aminado na rin. Sino pa ang mas makapangyarihan sa mga to? Ay di ba? Ito yung organized crime, pinamumunuan ni BBM at ng kanyang asawa si Lisa Marcos. Kaya tayo nagkakaganito. Kaya ang gobyerno natin ay nagkakaganito. Napapabayaan na ang ating bayan. Ang epekto nito ay sa ating mga kababayan, sa mga maliliit na ating kababayan na lalong naghihirap, ang mga middle class ay imbis na okay lang sila, ngayon ay marami rin naghihirap na middle class. At darating, pag ito yung namayagpag mga ito, tuluyan sa kapangyarihan, ay maging failed state na tayo. Gusto niyo ba yun mga kapatid? Kaya nga kailangan tayo'y kumilos. Tayo'y kumilos na. Kasi nagawa na natin ito. Tulad sa Nepal, napatalsik nila yung mga korap na politiko doon. Diba? Nasaksihan natin sa social media, sa balita. At nagawa na naman ng ating bayan, ng ating mahal na bayan, na patalsikin ng isang abusadong leader tulad nung panahon ng martial law. Ay di ba? Merong dalawang matataas na tungkulin na nag-review na nag-withdraw ng support sa presidente, si dating namayapang Juan Ponce Enrile na dati Minister of National Defense, Minister of Defense. Ay di ba si Juan Ponce Enrile nung panahon na yon, at mataas na general ang si Fidel Ramos ay isang general na mataas din ang tungkulin, ay siya ay sumunod sa Chief of Staff. Ay di ba? Na si Fabian Ver. Pero itong dalawang ito'y tumalikod at sa kagalingan, sa taktika ni Fidel Ramos ay nakuha niya ang suporta ng mga kasundaluhan. Ay di ba? Tapos ay, of course, sa tulong na rin ng mga tao, nag-people power doon sa EDSA. Kaya nagtuloy-tuloy na napaalis ang dating Presidente Marcos Sr. Ay, di ba? At nagawa din yung panahon ni ERAP. Hindi na nagustuhan ng mga tao yung pamamalakad ni ERAP sa corruption daw. Ay, di ba? Pero hindi naman siya na-impeach, hindi siya na guilty, pero napatalsik siya ng people power. Ay, di ba mga kapatid? Ngayon, magagawa rin natin yung mga kapatid dahil punong-puno na ito'y pinaka-worst sa history ng ating bayan. Itong pinaka-corrupt na gobyerno. At pinaka-walang hiya. Sabi nga ni Vice President, ay wala akong intensyong agawin ang kapangyarihan kay BBM. Ako'y ayaw kong maging leader in an unconstitutional way. Gusto ko ay makita ng mga tao kung gaano siya kawalang hiya hanggang dulo. At lahat naman tayo, marami sa atin talagang kumbinsido na ang presidenteng ito ay lulong sa pinagbabawal na gamot. Dahil Korte Suprema na ang nag-utos na magpa-hair follicle test ang presidente. Pero ito'y binabaliwala lamang ng presidente. Ay di ba? Kung siya'y clean, kung siya'y malinis, ay mabilis pa sa alas 4 magpa-hair follicle test ito. Yung presidente ito, hindi niya, di ba? Hindi niya pinapansin. Ano yung sabihin? Pag siya nagpa-test, hair follicle test, maka-positive ito. Kaya tayo nasa
napakahirap na kalagayan sapagkat lahat ng ahensya ng gobyerno ay hawak nila kaya siya ito'y malawak na sindikato. Pati ang men in uniform natin ay tiklop. Ay di ba, wala tayong naririnig, pipi. O si Torre na dating hepe ng pulis ay naging attack dog. Ay di ba? Yung ginawa nila sa KOJC ay 16 na araw na kinubkob. Tinerrorize nila. Nagbutas pa ng property roon. Ay di ba? May mga namatay pa nga. Anong sunod na ginawa nila? Si Tatay Digong, kinidnap. Ayun, itinapon sa dahig. Tama ba yun? Ito ay gawa ng isang makataong gobyerno. Ito yung mga demonyo. Kaya yung mga sumasapi sa kampo nito ni BBM ay marurumi na politiko. Ito yung may mga itinatago. Kaya sila'y nabablackmail na nitong presidenteng ito, nitong gobyerno ito. O kung ikay hindi sasapi sa amin, ikay kakasuhan namin, ay di ba? Ng plunder, ganyan. O, ay di ba si Jesus ka daw rin natakot? O, di tumawid. Eh ngayon ay si Villanueva naman, Senator Villanueva, ay malapit na rin. Ay di ba? Kaya, itong ating live streaming nito, ay pinopromote ko yung Bigwas ng Agila na ang host ay si Ka Eric at si Dr. Lorraine Badoy. Kaya ito i-share ko sa inyo mga kapatid dahil napakahalaga na ito'y ating marinig at napakahalaga na subaybayan natin ang mga live streaming nila sapagkat ito'y informational, educational, maraming kaalaman tayong makukuha rito at malalaman natin yung mga kalokohan ng mga taong gobyerno at kung ano talaga ang nangyayari sa ating bayan, mahal na bayan. So ito yung note ko sa inyo mga kapatid. Sandali at i-share ko to sa inyo. Sandali. Ayan. I-share ko sa inyo. Oh. Ayan. Tandem natin si Dr. Lorraine Marie Badoy as we're trying to connect our communication line sa kanya. Pero bago po niyan ay makakasama ko si Attorney Raymond Bato. Isa po ito sa mga masugid at masipag na nagbibigay ng mga politikal na pananaw at mga legal commentaries sa nagaganap po sa ating bansa at mga balitang sumasabog sa ating lipunan. At kagaya ngayon, ay kasama po natin si Attorney Raymond Bato while we are awaiting for Dr. Lorraine Marie Badoy to join our program sa Bigwas ng Agila. And to start off, bigyan muna natin po ng panahon sa pagbati at ng kanyang pakikipagkaisa sa mga tagapagsubaybay at tagapagsuporta ng Bigwas ng Agila, si Attorney Raymond Bato. Sir, Attorney Raymond, magandang gabi o magandang araw. Welcome po sa ating Bigwas ng Agila. Magandang gabi po kay Eric and sa taga-subaybay po ng Bigwas ng Agila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Raymond, for finding time to join our program. Medyo hinihingal pa po si Ka Eric. Pasensya na po kayo mga kababayan. Attorney Raymond, I just got back sa stop house from the airport. Wala po sa aking schedule sa pamilya ko sa Iloilo City. Binisita ko yung aking pamilya, yung aking asawa, mga anak ko at yung aking nanay. Attorney Raymond, kaya yes, sir. Ngayon lang ako nakabalik and I'm sorry for keeping you waiting. No problem. Maraming salamat at nagpa-unlock po kayo kahit na medyo short notice ito. Unahin po natin siguro, Attorney Raymond, itong mainit na balita. Itong pagpapalabas ng order ng Malacanang o notice as signed by Executive Secretary Ralph Recto
by authority of the President for a special session, joint session ba ito? Attorney Raymond, hindi ko masyadong nabasa Yes. ang notice. And ano po ang legal basis nito at ano po ang sa tingin ninyo underlying purpose kung bakit bigla-bigla namang magpapatawag ng joint session at Yes. special session na ito si Pangulong Marcos Jr. Go ahead po, Attorney Raymond. Yes, ang special session is allowed naman po, no, under the Constitution. That's the President, no, sa last paragraph nga ng Article 6, no, allowed po siya ng Article, yes, that is Article 6, no, Section 17, if I'm not mistaken, no. So, ang ibig ko sabihin, pwede naman po yan siya, sir, dahil nga sa right. Pero ang question kasi dito ka, Eric, is yung timing. Ang Sige. problem ko dito Bakit yung po? timing, no? Kasi, alam mo, Bakit po, Attorney Raymond, the timing is suspect and the motivation of such becomes negative sa tao? yes, because ang ano po, no, politically speaking, it is somehow questionable in the sense that alam po na may division between sa Senate ngayon, ang faction ni Cayetano and ni Gatchalian. Tapos, alam po natin na may issue na the camp of Gatchalian took over and grabbed the power, declaring that 12 is the quorum now, no? And it is possible kasi that this one would be utilized to take over. Ang akin nga, is this a special session or a special takeover? While indeed, the pronouncement, dito binabasa ko itong pronouncement ng korte, ni President dito is in accordance daw sa mga certain agendas, no? And wala naman nakalagay, wala nakalagay na meron pong reorganization or election ng bagong Senate, no? However, the problem is that we have seen how they operate and work, no? And they take advantage of this particular situation, considering that the lower house is very much supportive of this. At the same time, they are allied to the administration. At saka nagpatawag si Bongbong Marcos. What is really the purpose, no? Is it really for the Attorney purpose Bato, of excuse me. creating Attorney laws, Bato, excuse me. legislation? Sir, are you saying that the contents of that pronouncement ay parang make-up lang ito, hindi naman talaga yun ang mahalaga o hindi naman talaga yun ang layunin, but the deeper purpose is, sabi mo, i-control ni Marcos ang Senado? Is that what you are looking at? Actually, hindi po mahirap sa atin, mga publiko na magduda. Because this administration has been doing many things already, no? We do not need to enumerate, ang dami, no? The cover-ups and everything, yung mga allied and everything. Now, biglang may special session. Now, bakit po binamadali na may special session? Sabi nga, meron daw silang legislation na nakabinbin or probably rin yung sa Mindanao na kailangan ng budget, no? Okay, let's admit that. No? That is allowed under the Constitution to call for a special session. However, ang nakakatakot yan if this will be used, no, for a special takeover. Titingnan ko dito, ito yung minention niya, no? Ang mga anti-political dynasty, merit program, at saka yung sa private education. Okay. But, this brilliant little device keeps any room ice cold all summer and toasty warm all winter with zero installation, zero ductwork, and zero contractor fees. It mounts on any wall in under 5 minutes, cools a 500 square foot room in just 4, and cuts your power bill by up to 75% versus central AC. It was invented by a former HVAC engineer from Phoenix named Daniel. Daniel built the first version after his 78-year-old mother's central air broke down in a heat wave. The repair quote came back at $4,200. She couldn't afford it, so she sat in 94-degree heat for 3 days, struggling to breathe. That's when Daniel took matters into his own hands. After 15 years designing commercial climate systems for hospitals and
Ang akin Attorney, is that, allow me to read some of that. No? yes sir, yes sir. Binabanggit niya ng mga priority Yes. legislative measure na pag-usapan daw kung bakit kailangan ang joint special session na ito na pinatawag Yes. niya ay ang number 1, yung National Center for Geriatric Health para sa Yes. mga matatandang mga kababayan natin. Pending daw ito na measure. Ang Correct. pag-amend sa GASP o scholarship program ito para sa mga students and teachers sa private education. Assistance to individuals in crisis, AICS, i-amend, etc. At pwede ba mapalakihan natin siguro, no, na hindi ko na mabasa. Lumiit Yes. na siya, no? Attorney Raymond. I Ayan. can read it. Okay, please. Amendments Please, to the Attorney Raymond. universal access to quality tertiary education. Tapos Mhm. yung last mile and geographically isolated advantage and conflict affected areas, yung GIDA schools. Amendments to masustansyang pagkain para sa bilang Batang Pilipino Act. Anti-Political Dynasty Act. Presidential Merit Scholarship Program and such other measures aimed towards strengthening social protection and uplifting the lives of the Filipino people. Meron muna ako i-point out sa inyo, ka Erica. Sige, go ahead po, Attorney Paano Raymond. po naging priority ito? Kaya nga eh. Natawa Diba? tuloy ako, Attorney Raymond. Paano naging priority ito? Mabuti sana kung nilagay sana the budget o sinasabi na 15 billion na dollar at pesos para sa Mindanao dahil sa earthquake. Yan, medyo Oo, palag ako. yun, priority yun talaga. Oo. Wala eh. Wala. At ako, wala. So, having Hiningi said sa that, attorney, no, parang ito ang ginagamit niya na pang-lure o pang-bola-bola niya sa military and sa police, itong appointments and convening of yes. the commission on appointment para ma-confirm ang ranggo ng mga Yes. ipopromote sa military, foreign service, and mga cabinet. How do you look at this na parang ito ang kanilang ipinapalabas na nagagalit daw ang maraming mga magiging general dahil sinasabotahin ng grupo nila Senator Alan Peter Cayetano ang promotion dahil hindi gumagana ang commission on appointment, Attorney Raymond. Hindi naman siguro yan, no? Yun ang worry kasi masyado na sinasabi nila. That can wait. They can be appointed. Malapit naman ang July eh. July Yes. 6 eh. And then, they can be done. Akin kasi, I would like your word that you use, lure, no? Parang bitag. Parang it's a trap that para magkaroon po talaga ng joint session. At kasi mandated kasi sila Alan Peter Cayetano and his camp to attend because they are called upon in accordance with Article 6 nga ng Constitution that the President may call for a special session. But hopefully, ano ba talaga yung priority legislations niya na tingin ko naman na hindi naman siya super, para sa akin, super problematic in the sense na kailangan agad-agad. Isa lang napansin ko kay Erica, Yes, sir. natakot ako, which ayoko nga yung legislation na yun, yung IX. Yan na naman ang Oo. slide nila ba? Ang IX, pasalamat tayo dahil kay Speaker. Ang IX natin, ganun ang... Alam mo minsan na-read you, ang specialization talaga ng administration na ito po, yung ayuda. Walang project. Yung magbigay ng pera. And you know, that is tempting and a good source of corruption kasi Correct. ako hindi na ako mag-ano sa iyo dito sa Davao City. 5,000 pesos na ayuda noon. Tapos may magpalista. Palista, pero 3,500 lang matanggap. Correct. I agree. Kwento sa akin, mga pro-leader dito, wala daw silang magawa, ilista na lang. So, ibig sabihin ko, it's a source of corruption. Bakit kasi pera? How would you account that? How would you liquidate that genuinely and truthfully, transparently? Kasi pera yan, no? And Attorney Bisay, Ay, ayun, dyan na yata si hello, Ma'am Lorraine, Dr. Badoy. Attorney, no? Magandang gabi. I-welcome muna natin, Attorney. Excuse me. Yes. Eric. Hello, Attorney Batu. Can I just jump in? Kasi this is something sige that's po. very close to my heart also, what you're saying. Kasi the only thing that this incompetent government knows, no, is pera. No, pera. Kasi that's actually vote buying, di ba? But there zero executive skills. Having worked with the former president, who was an excellent executive, excellent.
all of them, even his cabinet secretaries, were excellent. No? So they knew exactly what they were doing. There were programs, there was amazing programs that moved our country forward as a nation. Pero itong mga ito, these are second, third generation trapos. No? Minana lang nila. Ano yung namana nila sa mga magulang nila? Para magkaroon kayo ng pwesto, bumili kayo ng boto. At yung mga bribe kayo ng bribe. Yan lang, at saka magnakaw kayo. Yan lang, kung ano yung alam ginagawa, but they have no idea. Zero. What PRRD said is true. Wala kayong alam. They have no idea how to run a government. So embarrassing to watch them. The simplest of things they cannot get done. It's always acting assistant secretary, acting like this, acting like that. But it's not as simple as that. There are implications to that in the bureaucracy, in the government. The output gets hampered because hindi yung security, and you cannot even yung signing, no, it's different when it's a secretary really, and it's just an acting secretary. There are implications to all of this, and apparently they have no idea. They have zero. They're incompetent, they're indifferent, no, they're very corrupt. So itong nakikita natin, this AIX, no, is really all this pabigay ng yan lang kasing alam nila. Yan lang kung ano yung ginagawa ni Bongbong Marcos, yan lang yung alam niya. Wala siyang alam, lahat sila wala silang alam paano gumawa. You're supposed, it's so terrible. It's really terrible. I've never seen a mess like this. Like for instance, in the healthcare system, ninakaw yung PhilHealth natin, 'di ba? And what that means is on the ground people are suffering, 'di ba? And do they have any idea how to strengthen the health system? They don't have any idea. In fact, ninakaw pa yung health insurance natin. It's really a scandalous thing that what they've done, immoral thing talaga. So my point is, wala ka talagang aasahang kabutihan dito sa mga ito. Zero. The mere fact, no, that special session is so blatant, it's so naked, no, talagang yung what the real intent of it is very clear, no. So sige. Tatanungin ko si Atty. Bato, ma'am, nabigyan ko siya ng pagkakataon to explain yung punto niya kanina na itong mga agenda na binanggit ay hindi naman urgent at ito ay pwedeng gawin sa regular na pangsyon ng Kongreso. Ngayon, ang tanong namin sa iyo, Atty. Bato, magdirekta na kaming kumuha ng opinion mo. If the purpose of the joint session supposedly granting yung mga inilagay niya sa kanyang notice ay susundin nila yon, will there be an opportunity on the day of the special session bago magsimula na magkaroon ng power grab, reorganization, tatawid si Villanueva at maging 13 sila at magkakaroon ng election of a new Senate President and other officers of the Senate bago magsimula ang joint session? Do you look at that possibility na mangyayari? Eric and Dr. Badoy, anything is possible. Anything is possible for this government. They can do anything they want. They have done that many times. Kaya nga ako, nababahala ako that they could do it and they will do it, no? Power grabbing, imagine lowering now to 12. Tapos yung mga narratives na ginagawa nila, Luis Strode, that they're lowering now the conviction numbers. Alam mo, everything is planned and orchestrated ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin that hindi nila gagawin yon. Now, sabi nga ng mga learned na mga lawyers, kaibigan, sabi na sa akin, hindi, pero man maka-object sila kasi wala man sa agenda. True. Pero saan haling ang objection? Tapos i-rule pa yan kung punta ka pa ng Supreme Court and now they have it. Look what's happening now. They got 12 constitutionally infirm ang kanilang number, but now they control the money of the Senate. Kaya ang land bank, nire-recognize si Gatchalian. And then, pati ang mga tao doon and everything, the blockade, they have the military, they have the police ni John B. Mulder, everything. So they can do anything under the sun. Tayo nga, ikaw nga, napailang ka ng kaso, tigilan tayo lahat. So they will do everything, no? So I do not think that they will not do it. They will grab ang aking feeling, no, for this coming special session. Kaya nga, it is sad, really, that the kind of things that this government is doing, sabi nga ni Dr. Badoy, ang alam lang nila is to get money and everything. But the point is, sabi pa ni Marcos is that sayang daw yung legacy niya kapag hindi daw ipagpatuloy
ng susunod. Opo. As if may legacy God. siya. Puputulin po namin yung legacy na yun. Hindi po namin susundin yan. Mamimigay ng pera, that's not a legacy. Attorney Ma'am, Bato, you have a point to Yeah, may join doon tanong sa ako. binanggit ni Attorney Bato. Yeah, Attorney Bato, may question ako kasi Sige po. ano yung implications nung, kasi 'di ba walang nakasulat doon sa agenda, nakasama diyan yung magka-quorum and then the Yes. change of Senate presidency and the chair, and then you said that that's not allowed, right? Yes. Because it's not written there, 'di ba? So Yes. and one other thing, all of this na yung pagmaniobra, pag Yes. talagang yung strong arm tactics Yes, talaga, 'di ba? So what are the implications to this on our constitution and long term as a country, as a nation, if we allow something like this, if the people do not fight back? Oh my God, that is ultra virus, and the implication of that, no country will trust us anymore. In fact, they are no longer trusting us, and economy natin is going to the dogs now. Oh. Actually, it's going to the floor drain, and Correct. hindi pa kasi maramdaman ba? Kasi kwento dito, ganon, meron pa. Pati I do not know, Dr. Badoy, if they will do that. Now, they will, tapos ang aking katakutan nito, that in this session wherein ang Congress na pinatawag, so nandyan ang lower house, tapos nandyan ang Senate, What if kung the Senate will say, okay, before we proceed, we have to reorganize first and vote para makompleto talaga kung sino talagang acting. They will do that. And nobody could stop that from doing. Yeah. And even if it is not stated in the agenda, they will always say, hindi naman talaga nasa agenda pag may kudeta. But do not do that in a special session. Because the purpose is para sa yung priority legislation, which kung basahin po natin po, there is wala pong priority legislation doon na nakikita ko. Mga make-up lang yun, Attorney, Ma'am Lorraine, At gusto kong bigyan ng emphasis ito, Ma'am Lorraine, ang pinunto ni Attorney Bato. Since joint session ito, Ma'am Lorraine, pwede po magdeklara ang 12 pag tumawid na bukas or sa Wednesday. Si Joel Villanueva, 13 na sila, mukhang doon na papunta, Ma'am Lorraine. The main purpose really of the gathering is to provide an opportunity wherein ang grupo nila Cayetano will be put into a situation that they are obligated and mandated to attend. Dahil ito ay joint special session. Pag hindi sila mag-attend, at mag-attend lang si Joel Villanueva, tapos na pong kwento, Ma'am Lorraine, Attorney Bato. Doon na mismo magdedeklara sila and nobody can stop them. Itong 13 hudas na mangyayari, 13 na kayo magtatawid naman ito si Joel Villanueva. Doon na yan papunta. So, meaning to say, mawawala na ang Senate independence nila Alan Peter Cayetano, Ma'am Lorraine. Iti-take over talaga. Yan ang purpose, Ma'am Lorraine. Eric, may tanong ako. Attorney Bato, I'm going to ask Erica. Also you, if you want to answer, if you know anything. Kasi si Joel Villanueva, compromised yan di ba? In other words, he's corrupt, di ba? That's why it's really hard to pin down somebody, You cannot hostage somebody. Hindi mo pwedeng takutin somebody who's free, like they have to make things up about the vice president, about President Duterte. But so what I want to know is, what do they have on Joel Villanueva? Yung Bulacan flood control. Attorney Bato, go ahead po. What is it? Tell Yung us, Bulacan please. flood control, na-link siya doon And How much? malaki. 365 million pesos ang lumabas, Yes. ma'am. Lumabas Cash na doon. delivery by Henry Alcantara. Sa bahay niya mismo, sa Yes. bagong bahay niya sa Bulacan. It was Yes. declared in an open session sa Senate at that time. At kaya nga included siya sa recommendation ni Ping Lacson na mapaimbestigahan at makasuhan sa ombudsman. Yes, correct. I see. Pero yun ba yung tinatakot sa kanya ni Lisa Marcos? Yeah, yun. Yun. Iyan, ma'am, yun. Pero bakit Ang niya matatakot? Ang kay Jesus Cadero, ma'am, Attorney Bato, if I am correct, Sige po. you just correct it. Yung delivery, ma'am, sa may The Cork ng 350 million na hiningi niya from Bernardo through sa barkada niya. Ang magnanakaw barkada pala niya talaga na itong si may-ari ng The Cork sa wine shop sa wine store, wine Yes. shop sa BGC. Yun You know, naman ang kay Jesus Cadero. So madaling sabi, Eric, talagang meron talagang mga totoong issues tungkol sa kanila, di ba? So True. and I just want to make a commentary about that kasi
Go ahead, they ma'am. always, these people, no, these corrupt people, they really equate money with power, no. But I saw it with PRRD. His definition of power, you cannot touch it kasi hindi siya magnanakaw. Wala, they cannot pin anything on him. And that's the kind of power that I'm interested in and that a lot of people ought to equate with. Diba? Kasi ito mga ito, compromise sila, nahawak sila, nakakahiya pa sila kasi milyon ang bumoto sa kanila. Tapos yung sinasabi ni Joel Villanueva, ilabas mo nga yun yung Prince, yung una, yung sinabi niya, wag tayong puro away ng away, 'di ba? Ginawa niya to justify yung paghuhudas niya, 'di ba? So tatawid na yan eh. parang ginawa niyang away mag-asawa, parang ganun. Hindi, iba yung away dito, 'di ba? Malaking dapat ito ipaglaban, no? Hindi pwede purong away na lang, basahin diba? ko, mama. Yeah, Hindi po pwede na puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad natin ang siguruhin na patuloy ang nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na po ang Senado para po sa ating mga kababayan. Ito yung mga statement, Attorney Bato, na palusot, ito binabanggit ni Ma'am Lorraine, palusot ito para i-justify ang kanyang gagawing paghuhudas sa darating na joint session. Go ahead, Ma'am Lorraine. And then, Attorney Bato, you can react also to this palusot and then implication ng mga statement ni Joel Villanueva. Ma'am Lorraine, go ahead po. Yeah. You know, Eric, while you were reading that, na talagang, but it's really parang honestly on my end, honestly, no, I'm amused by all of this and I like it. I really like it because Joel Villanueva, his family is with this religious sect, diba? This Jesus is Lord thing, right? So I'm really hoping, no, the way PRRD opened the minds of Filipinos against the Catholic Church about the excesses of the Catholic Church, no? Marami yan, no? I hope it opens the minds of the followers of JIL. Ito yung mga leader ninyo, mga magnanakaw, 'di ba? Sumusunod kayo parang si Abante. Yan, magnanakaw. I've never seen anything like this. No, I keep going back talaga to that kasi this whole thing fascinates me about the age of information. How it really opens our minds and it awakens us. O, isa pa to. Eric, can you read that? Kinausap to, Attorney Bato, Ma'am Lorraine. We have received information, kinausap to nila Marcos at nila Lisa. At ito ang naging reaksyon niya pagkatapos ng pag-uusap. Ang sabi ko kay Joel, sundin ang konsensya mo. Kung anong perfect will ng Diyos, ginamit niya pang Diyos dito. Yun ang sundin mo. Wag yung politikong kaibigan mo. May hint na dito. Ibig sabihin may hint na dito. Mga kasamahan mo. Wag mong sundin kung anong konsensya mo, sundin mo. He is giving a hint here na hindi loyalty sa friendship, kundi loyalty daw sa God ang gagawin na desisyon ni Joel Villanueva. Attorney, Eric. very blasphemous ito na Eric, di ba? Eric, attorney, napakaganda, di ba? Napakaganda kasi yun parati yung babalikan ko, napakahusay ni Bongbong Marcos kasi para sa atin bilang Pilipino kasi maliwanag talaga siya, no? Hindi mo na pwedeng mag-debate about it. He's really a plunderer. He's really a drug addict. He's really the mastermind of the massive and historical theft of public coffers. It's very, very, very clear. So you hear something like that from brother, whatever, what's his name? Eddie Villanueva. Then you know he's a fake, he's a phony, he's a wolves in sheep's clothing. So I'm really hoping that his followers will really turn their backs on this wolves, no, in sheep's clothing kasi they are really using the power of their pulpit, no, yung religion nila to really, and then look at them, they're so corrupt, mananahimik about Bongbong Marcos, di ba? For me, attorney and Eric, no, and mga kababayan, this Bongbong Marcos is really just the angel of acrid necessity. Talagang he's a gift to us because he is unmasking the phonies left and right in Philippine society. The CBCP, so clear. Imagine you're covering up for the plunderer Bongbong Marcos. Diba? It's so clear. Everything is so clear. But what's only being asked of us is to be strong and to keep fighting. No? So, okay. Attorney Bato, thank you, Eric. Your reaction doon sa dalawang mga statement na yun? Ako naman ganito
until the fat lady sings, nagpi-pray pa rin ako baka magbago yung isip niya. Really, what was your prayer? Sana You're still naman, no? hoping. Baka naman matambay. Because somebody from the upstairs, somebody told me, as we speak right now, hindi pa siya nakapag-decide. Okay. Oh, That's daw, great. daw. Okay, anyway, Ah. but for me, Maganda, maganda. I am in a position like that. And I have this kind of pressure, power, and position. I always think, no, I might consult my lawyer, ano ba magandang gagawin natin? Tingnan niyo po the moment he accepts the deal, Satan's deal, ang mangyayari po is that meron na siyang tali sa leg. Apo. He cannot Tama. go anywhere. Bit siya always doon. Always, hindi ka sumunod, may kaso mo. Because it is not an assurance that you are going to be found guilty. Not guilty anymore. Kasi i-stop lang, hindi ka kapapailan ng kaso, correct? Mm. What if tumakbo ng 2028? So, ibig sabihin, pwede ka na naman pailan ng kaso ngayon. Na dahil hindi man Pwede. stop naman yun. So, ibig sabihin, the Damocles sword is there. Mas mabuti pa sana na kipaglaban ka, tingnan mo, sa panindigan mo, kahit na let's say merong accusation sa'yo, because you could fight that in court. The people will see you as a hero. Mm. Oh, the Just people will see you as Just a like hero. what Ging Lahat Boy na kasalanan Estrada mo, maano yan, yung malilinis yan. Kasi ang Moderate, mga tao, yeah. desperate Good. kami. Basta gumawa ka lang dito ka lang sa amin, ay, kami lahat okay na, sige na lang. Di ba? Well, yun lang ang kailangan eh. And then, later on, he might be able to acquit himself. Mas maganda po yung ma-acquit mo sarili mo dahil wala kang ginawa kaysa yung pinigilan ka mapailan ng kaso at hindi ka napailan. Pero it's still the question on whether or not you did it, nandyan pa rin. Okay? Oh. So, Tama. that's how I see it. And talking about Marcos kanina, Bongbong Marcos na he manipulates things. He uses people. May barking dog siya and everything. And the only time he spoke was when yung lumabas yung 18 Marines. Medyo natakot siya doon. Nagpanic siya eh. Nagsalita na siya about that, no? And after that, yun na, series na ito po yung mga positioning, no? Na meron na yung yung NBI, nagkagulo na sa Senate, meron daw gulo, etc. The force na yung issue ng 12. Now, if you will notice sa proclamation niya kanina, hindi na po siya pumirma, ha? Executive Secretary, I could even raise that as a question. If I will question that, I will not attend that session because that's signed by the President. Sabi po sa Constitution natin, only the President can call for a session. Tumawag, utos niya si Ralph Recto as Executive Secretary. Infirm yun for me. I could use that as a technicality that I will not attend. Yeah. Diba? Dapat siyang pumirma. Bakit ayaw niya That's pong his pumirma? attorney. I'm sorry, that's his hand. That's his signature. The one on the Signature ba upper niya yan? I think so, yeah. I googled it. Wala, That's ma'am. his signature. Walang Hindi. pangalan niya, ma'am. Ang Ralph nakalagay by Recto, the authority ng Presidente. Yung upper right, Eric. Yung upper right. I'll show Where, you. ma'am? Wait. Ito? Oo. Ano yun? Parang footnote Here, niya? Wait, let me see. Yan, sa right side. Yeah, hold on, ha? It's the right side. I think that's his Pero anyway, niya yan. But I see it should be a directive coming from him. Anyway, From him. what we could see here is he's fond of using Yeah. people to speak for him. Oh, yeah. Hindi po siya kasi yung huwag mismo yan eh. haharap, ma'am. Yeah. Natatakot siyang humarap sa accountability attorney. And kaya nga ang tanong namin sa iyo ganito, bukas or sa 17 yata yan, sino mag-open nito ng session nila? Kung joint session yan, mag-o-open sa House si Bujidi, sino mag-o-open sa Senate kaya wala pa namang election of the Senate President? At anong magiging role ni Marcos at ni Recto Okay. dyan? Okay. At saan gagawin ito pala ang special session? Okay, hindi. Yun, let's say sa sa House of Congress, sa lower house yan kasi malaki. So, tatayo doon. Now, I'm calling for a special session, tatatawag yung House, lalabas si Bojidi. Okay. And then, mag-move ka agad yung Senate. Your Honor, Mr. President, it appears that we have a faction right now, and there appears to be two Senate President claiming. We might as well, in order to resolve this, we might move that
temporarily suspend so that we could have a voting and to elect the true Senate President. Pag lumipat yung Oh. sinasabing lipat, kuha na. So yun ang so that para lang walang dalawang Senate President tatayo doon sa tabi ni Bongbong Marcos, 'di ba? So that is how I see it. So that's how, because it's a question. Sino bang i-address ko sa inyo? I recognize only Gatchalian, sabi ba ni Marcos. Eh siyempre, hindi papayag si Alan Peter Cayetano. O sige, magbotohan tayo, ayan. Di nadali. So ibig sabihin, even if it is not part of the agenda, because of this pressing issue, we might as well resolve it now. Yeah. Trap Now we talaga see it, yun, tama attorney. yun sa'yo, kay Eric, trap yun eh. It's a trap, it's a lure. Lure, oo. Ma'am Lorraine, gusto natin itong ipakita sa taong bayan kung gaano kasama ang intensyon dito ni Marcos. Kasi kaninang hapon, Attorney Bato, kuhanan ka namin ng reaction kayo ni Ma'am Lorraine. Nagbanta si Ping Lacson. Sabi niya, bantayan natin ang pwedeng panggugulo na gagawin ng grupo ni Alan Peter Cayetano. Huwag nating silang maliitin. They are capable to do yung panggugulo sa Senado. So, kailangan nating bantayan. And sa akin, ang tingin ko doon, pagbabanta yun na i-restrict o physically pwedeng i-restrain si Senator Alan Peter Cayetano na umakyat as the Senate President once the joint session will start at pwedeng siya iparesto sa mga personnel ng Senate Sergeant at Arms. So para hindi magkagulo, magdideklara ngayon sinasabi mong kanina, Atty. Bato, Ma'am Lorraine, ng pagbobotohan para ma-technical si Senator Alan Peter Cayetano dahil magkakagulo eh. So ayan, huwag i-underestimate kasi capable ang taong yan na gumawa ng maski anong gulo. As if si Ping Lacson, ang utak niya police pa rin, yung police na diskartidor, the way he speaks here, Atty. Bato, Ma'am Lorraine, he doesn't care about the institution. He only cares about himself describing Alan Peter Cayetano. Mas si Alan Peter Cayetano nga, Atty. Bato, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ang tumayo para sa dignidad, integridad at kalayaan ng Senado kung ikukumpara dito sa walang bayag na si Ping Lacson na tirador at operator na ngayon ni Marcos at special agent. Ma'am Lorraine, Atty. Bato. Yeah. You know what, Attorney Eric and Eric, at these times, these times are really call for extraordinary people to rise up, and Senator Alan Peter Cayetano has done so magnificently, So parang for me, the people, the Marcos people, they're not reading the times right. And even the people who are silent, ito na yung time na dapat nagbibida kayo. Di ba dapat nagbibida kayo? Tingnan mo si Alan Peter Cayetano. Grabe, mahal na mahal ng taong bayan. Yes. Na mo si Jinggoy, papatawarin siya ng mga taong bayan. Yes, yung apelyido niya, di ba? So, ito yung panahon na nagbibida ka dapat, So, they are not reading the times right. Kasi nga they don't study history. They're stupid. They're stupid people. I mean, I would use a different word if it would help, but that's the word. They're just really stupid people. They're just so power hungry. They're so greedy with money that they can't bring with them. I mean, I don't understand their values anyway. So parang for me, we are living in historical times. And if you read the times right, dude, you're going to be know your place, know your role, know who you are, and do it magnificently well, because it will be written in history. And this is different because we are living in digital times. It's recorded forever. Nobody can lie about it, except, of course, now we have this massive propaganda, but always there will be that group who will be speaking the truth, and they have a chance to know the truth, diba? So tama talaga na si Sherwin Gatchalian, ang Senate whatever, ni-recognize siya ng isang Bongbong Marcos kasi talagang magka-level talaga sila. Katulad ng lahat ng mga nasa cabinet ni Bongbong at lahat ng mga inappoint niya na little versions of himself, di ba? Mga magnanakaw, walang prinsipyo, walang integridad, mga magnanakaw, walang pagmamahal sa bayan. Talagang magkakapareho sila, sila matibag, lahat sila, magkakapareho sila. So, history will judge them very, very harshly. And because they don't study history, these idiots, they don't know that history repeats itself. That Bongbong will be ousted
for sure, he is enraging an entire country. Imagine something as blatant as this to call a special session for matters that we already know are nothing. No, these are ordinary legislative issues. It's not extraordinary, and we also know that most likely hindi naman mapapasa yan, di ba? So it's really a ruse. It's just an excuse to wrest power so that yung magnanakaw na ito hindi siya malalaman na siya yung mastermind. Kaso, alam na ng Pilipino, Bongbong Marcos, na ikaw ang mastermind. Okay? Kahit na may mga operators ka dyan na sinasabi na si Martin Romualdez ang mastermind, bullshit yon. Ikaw ang mastermind dito. So, he's doing all of this. It's quite amusing, honestly, to watch him, this desperate person, because he's doing everything. He's bending himself over backward. Diba, kulang na lang kumain siya ng manok na buhay or kumain ng bubog or whatever para talagang pagtakpan yung investigation na yan ay hindi na mangyari. The most hated, most vilified president, hands down, ever. I cannot even call him a president. This drug addict. Okay. That's him. Attorney Bato, your reaction dun sa naging pahayag Well, ni actually, Ping he is- Lacson na yes po. nagbabanta kay Senator Alan Peter Cayetano at nagkakaroon siya ng pang-psyops o psychological operations to condition a possibility of a physical restraint to be conducted or executed against Senator Alan Peter Cayetano and their group. Experience these irresistible, golden, crispy little yellow Croaker Crisps. They are far more addictive than potato chips or spicy tortilla chips. Made from wild-caught Alaskan fish and crafted using... alam mo, first, I really do not know what happened to Ping Lacson. And I regarded him as a person na mayroong panindigan ba. Really? Yeah, Really, before. Ikaw, Eric, did you ever? Si Eric, gusto kong tanungin, did you ever respect? Si Ping Lacson is a worst police fascist officer attorney. I ever Naku, know. Hindi, okay lang sa Okay, kay Eric. Pero I will I would respect not like the your fascist opinion. thing, no? But ay ibig sabihin sa akin, kahit papaano noon, hindi mo siya basta-basta mabili when it comes to Yan. things, di ba? Hindi mo mabibili yan eh. He will really Sabi stand niya. on his own eh. Sabi niya, Pero nagtaka ako ngayon, talagang it's so blatant ang kanyang pag-protect, no? Kay, Now, going to that statement na huwag kopyansahin, alam mo, nakita po ninyo yung narrative na meron na doon division sa AFP, tapos yung kay Matibag na may security threat and everything. So, that is to justify na mag-work from home, hindi manandatingan ng mga police, meron na mga razor wires dyan, at saka hindi na makapasok to restrict the movements, etc. Now, fortunately, wala pong binabawal sa batas natin to mag-conduct po ng hearing committee, Blue Ribbon Hearing Committee sa isang lugar. So kaya nga tomorrow, meron tayong Blue Hearing Committee sa isang hotel. So the question is, can they control that area? Now, they could not, no? So I think it will happen tomorrow and the people are there, no? Para to makinig finally kung ano po yung sasabihin. So, ibig sabihin, yung kanilang symbol kasi of power is the Senate Hall lang, Senate premises, binakura nila eh. Binakura nila. Not thinking that walang pinagbabawal sa Constitution as long as in aid of legislation, the process of quorum at the same time, yung subcommittee kasi pwede eh. Kahit na kasi meron na appoint na. At the same time, yung respect lang yung mga resource person, merong tawag, merong notices, tuloy yan sa bukas, no? And so with that, panic mode talaga sila ngayon because nagawa na ng paraan because they cannot stop that. So ngayon, what's funny is that NBI Matibag said again na meron daw ang dadalo doon, posibleng kakasuhan na naman. Or perjury, libel, kasi wala daw parliamentary immunity. At saka usurpation of authority. Oh my gosh, sabi ko, ano bang klase itong nangyayari sa atin dito, no? Ang bilis talaga. If you'll see, ang script nila hindi nagtutugma-tugma. That is a clear sign na each one po sila, ka-Eric, is may kanya-kanyang self-preservation, pinoprotect na to preserve. Kasi almost each one of them kasi may mga issues. And therefore, they have to protect this yung sarili nila. It's no more about Doc Lorraine na sinasabi nating
iboboto pa kami sa 2030. They don't care about that anymore. I think they're afraid of yung himas rehas pagdating Himas sa rehas. 2028. Ah, Yan talaga, kaya Which brings talaga us makita to mo question, talaga attorney, hell-bent no? sila talaga to get Attorney, to destroy may DP tatanong Inday. kami sa iyo, attorney. Apo. Ito yung inilabas ni Erwin Tulfo na nagwa-warning siya that the conduct of the Senate Blue Ribbon Committee tomorrow will be illegal, usurpation of authority, and then they are bound to prevent it from being scandalized na bahagi ng katarantaduhan daw sa grupo nila Cayetano ito. So, do we expect na magde-deploy sila ng police to prevent the act of usurpation na sinasabi niya? At pwede bang kasuhan niya ito ni Erwin Tulfo, ni Bendalo Tulfo, ang mga senador at mga participants bukas doon na mga resource persons? How do you look at that? The threat I think the coming from his administration letter. will do that. But they might not also do that. You know why? Because alam nila na sa tipping point na yung mga tao galit if they do that, magkakagulo talaga ito. I think, no? I do not want about civil disobedience, no? But pag itest mo na kasi yung mga tao, yung anger nila, tapos our back is against the wall already. Wala na po tayong matakbuhan Kahit ano pang gawin natin, hanggang dito na lang po tayo kay Eric and Doc Lorraine sa social media nagsasalita. Wala na tayong tatakbuhan. Wala tayong power, wala tayong influence. In fact, wala po talagang money to support everything ba? Kanya-kanya Alam mo, karamihan dito, volunteer jobs nga lang natin Pati tayo nga dito So, ang aking tingin nito, they may, but they would say, do not do that. We will try the other way around, no? But, it's possible. Kung sabi mo possible, pwede gagawin nila yan. Now, saying that it is illegal and everything, alam mo, nakakatuwa po yung statement ba? Paano mo nasabi pong illegal? Now, take note that ang pinakalas po na meron pong legitimate authority na nakuha, si Alan Peter Cayetano. May 13 sila dumating si Bato. Now, they grabbed the power, Gatchalian's camp, and said, 12 ang quorum dahil 22 lang ang bilangan. So between a legitimate one and a group that claims na sila ang legitimate, questionable yung kanilang pag-grab ng power. So therefore, if they are asserting that power, they should get judicial confirmation. You cannot get a confirmation from the IBP na meron ding issue pala isang opisyal namin doon. Tapos yung former deans na kung tingnan mo lahat klaro naman kanong iba-iba no, you have to get the confirmation from the judiciary. Hindi po sila Alan Peter Cayetano because sila legitimate sila, inagawan sila kami na ang legitimate ngayon, you're saying, and you are changing the constitution now. So having said that, sinabi niyang illegal, and what if kung tama yung sa'yo ka Eric, what if kung sabihin niyo ngayon na ang narrative is that punin sila doon ang paghuli-hulihin. That can be done. If ganun ka crazy, mag-isip ang the man in the high castle. With Matibag, Ma'am Lorraine. With Matibag there as the asong ulol, he can do that. At he was doing that to attack the Senate. Nagbarilan pa, nagputukan pa nga dahil pinipilit niyang dukutin o ipadukot si Bato de la Rosa, Attorney Bato. Ma'am, go ahead po. Yeah. Kasi si attorney was saying that if that man in the castle is crazy. I'm 52 years old. Last month, I caught my wife crying in the bathroom because I couldn't get hard in bed. She wouldn't even look at me anymore. We're basically roommates. No, you only look at where President Duterte is right now, to know how insane that he is, a madman, how far they'll go, right? So, and we can make all these presumptions because the law says like this or the law says like that, but they've already made it very clear that the law is whatever they decide is the law. Yes, that's right? correct. So, and I especially take issue, I think, with when we say that we are helpless or that we don't know. And all we have is social media. Social media is very, very powerful, attorney. It's a game changer. In fact, in not just the Philippines, but the entire world, as a race. So, and what we have is what they don't have. We have the people. Yes. It's so much harder. Yeah, they may have money stolen from us, but history will show you if you have the people, panalo ka.
No, so because there are so many hundreds of millions of Filipinos, 115 ba? 115 tayo. Yes Ilan po. ba sila? Just a handful. Yes. But just a handful, and most of all, if we're united, no? If we're united, we don't even need that money. No, that's why they're so afraid of us. That's why they're so afraid. They're very focused on silencing us because Ah. our voice is very powerful. No, they're so afraid of the truth. So Pero may napansin ka doon, Attorney Bato, may tanong kami sa iyo. Erwin Tulfo was making that kind of letter out of his committee na sinasabi niya siya ang tunay na Senate Blue Ribbon Committee. But he was not condemning or he was not making a rebuke against Senators Cayetano, Legarda, Amy, Padilla, and the rest na nag-attend sa Senate Blue Ribbon Committee. He was pointing out to Mike Defensor na sabi niya ng authority nito ni Mike Defensor na mag-anunsyo nito ng mga ganitong activity and event. At dahil dyan, diniklara niya na illegal at unauthorized sa mga ginagawa na ito. At tingin ko, may sinabi ka kanina na dahil siya mismo, si Tulfo, nag-aalangan itong si Erwin Tulfo na mag-claim ng legitimacy sapagkat alam niya na hindi valid yung session nila ng June 3. Ma'am Noreen, pero para palabasin niya na illegal attorney, ginamit niya si Mike Defensor na nangingialam di umano sa pagpupulong ng Senate Blue Ribbon Committee ng Senado, which is illegal para sa kanya at hindi authorized. Attorney Bato. Yeah, well, actually may notice talaga. Ang nagawa lang ng magandang blue na yan, si Mike Defensor calling all the parallel groups natin ng iba-iba, no? Ng mga grupo ng Camp ni Duterte. And maraming nag-heed nga pala ng the call, ha? Kasi nasa loob din ako ng mga parallel groups. Nakikita ko po, nagre-ready talaga sila for tomorrow. So, having said that, meron talagang notice. Alam mo, ito kasi binisto niya. For tomorrow dapat talaga ang hearing talaga doon mangyayari, no? Siguro just to prevent, kasi gusto kasi ng grupo nila Cayetano is that makapagsalita na yung dapat magsalita. Marami kasing surprise witnesses tomorrow para kasi hindi mapigilan, no? But nevertheless, ewan ko kung what will the government do now, considering na nalabas na po itong napalabas sa social media. And well, as I said, if they will try to hamper or stop the hearing there, at magkakagulo po, as I said, yung kumukulo na po talaga tubig kulang na lang mag-spill out. Siguro yung kanina napansin ni Doc Lord Lorraine sa akin kanina when I said wala tayong ganung pera, we only have the social media. Maybe human as I am, I think yung ganing sense of hopelessness ba na nang iinis ka and you want immediate result but which we could not do because until such time that all the people will really react and move as one, no? Tomorrow po will be the reckoning point. Kasi tomorrow, they will really have a hearing and akin lang, sana hindi nila i-disrupt. Kasi pag i-disrupt po nila yan, marami po kasing taga Mindanao ang dumating nasa Manila na ngayon and they would like to hear and see this Blue Ribbon Committee hearing because they want to personally be part of the history ba para makita nila kung ano yung sasabihin, maganda ganun. So, I hope lang hindi na po ma-push to the limit sa mga tao kasi kung guluhin nila. Umalis na nga sa Senate premises para, sige, ayaw nyo nang may gulo man kaya dyan. Guguluhin man kaya ang Senate premises. O sige, hindi. Doon kami sa, sa hotel. Ang sabi naman nila, hindi yan, usurpation of authority kasi hindi sila legitimate. Sabi ng Tulfo. And that is a prelude to warning that probably, as you said, yung kinakatakutan mo, mangyayari tomorrow to disrupt the proceedings. Baka i-stop ng government for unlawful assembly. Pwede nang gawin yan, ha? Sorry, mayroon na tayong attorney, ha? Lahat naman pwede nilang gawin, sir. Kahit attorney? lahat naman pwede nilang gawin na kaso because they can do it. Sabi pa nila, what are we in power for?
Yeah. Actually, we have received information right now, Attorney Bato, Ma'am Lorraine, that the PNP and the NBI are jointly monitoring the area, and they're coordinating with the hotel security and the area security to make sure na hindi maging rally area ang lugar na ito para bukas. And so meaning to say, there are already plans of preemptive deployment ng mga police, most likely, para dyan sa lugar at nang hindi magkaroon ng build-up of convergence of people. At isa nilang gagamitin dyan, that the illegal assembly using the Senate Blue Ribbon Committee, which is questionable, will be a ground to prevent the holding of the assembly para magkaroon ng mga testigo bukas. So anong pwedeng gawin dito ng Senate Blue Ribbon Committee ng mga senators na mga nandun bukas? At malamang ang mga police at NBI will use their decision, at malamang bukas, Ma'am Lorraine, nandun din si Rimulya. No, mahilig to mag-showing itong si John Vic Rimulya, naka-muscle sleeve yan, na parang gusto niya makita na... Eric, alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi Bakit, malapit na siya mag 1% sa presidential, sa survey. Talaga? Mag 1% na siya ng buo. Okay, umakyat na. Bakit na? Nag-aagawan sila ni Risa. Tiberos na mag 1%. Oh my gosh. Ma'am Lorraine, your reaction to this? High-handed, overacting state terror projection against the call of the people for truth tomorrow in a Senate Blue Ribbon Committee na public gathering. Na, like I said, no, I strive to be a good student of history, and I've seen all of this, which is, I guess, I'm very calm about this because I hope they do it. I hope they do all those oppressive actions. I really and truly hope. Because I already saw it in my lifetime. No, Mapapalipad ako dito posted, bukas dyan, Marcos. Ma'am Lorraine. Ganyan. What, sir? What did you say? What did you say? Mapapalipad ako dyan from Davao to Manila bukas ba? Yeah. Apparently nga, no, Eric and Attorney Bato and mga kababayan, they have not learned their lessons. No, they have not learned that an oppressive state will really enrage the people. No? And they are enraging them beyond what they are capable of holding in, diba? So that not only that, no, the country has really talagang abysmal na talaga, no, the prices are so high, like not just simple high, but really high, that even people I know are complaining, no, about the gasoline, about the food, and it's cheaper here in Tokyo. Imagine, no. So people are Ano sa Tokyo kayo, ma'am? Yes, sir. I'm in exile ever since PRRD was kidnapped because I Oh, was going ganun to be ba? arrested. Yes, sir. So you will Yeah, just be again, it's watching my badge of history sa honor. news tomorrow, ha? You'll be watching history unfold Yeah. tomorrow sa news lang. Yeah. But sir, all of this has happened already, and it will be Yeah. happening again, and I really take great comfort in, and because I believe what PRRD said, that there will be a day of reckoning for everyone. Yes. So I hope itodo nyo na matibag, itodo nyo, talagang ilabas mo yung pagkaabusado mo. Gusto ko yan. Galingan nyo, 'di ba? Galingan nyo. Tsaka ito si Bongbong Marcos, galingan mo kasi nabibilang na araw mo, hayop ka. Yeah. Baka magnanakaw mo. I agree. Attorney Bato, gusto kitang tanungin dito. Arrest will be made daw tomorrow. Yeah. May mga hint correct. coming from Matibag at mga leaders. I will be joining tomorrow. I'll go there. You know? Yes. And I'll show Eric. support and solidarity. Ma'am, go ahead. Name you tell them who they're going to be arresting. Tell Attorney. Yeah. Ay siyempre unahin nila sila Mike Defensor, ang 18 former soldiers, ang mga senador, hirap sila dito, ma'am eh. Ang mga senador yan eh. Pero itong mga magpa-participate di umano sa bogus at illegal di umano na tinatawag nilang Senate Blue Ribbon Committee, aristuhin nila. And right now, ang venue, dahil ito ay private, kino-coordinate na nila ang management na wag payagan itong illegal na assembly na nagpapakilalang Senate Blue Ribbon Committee.
And the psychological operations started already, Attorney Bato, para takutin ang mga tao na dumagsa doon sa venue bukas. Your final views on this deepening crisis of political condition ng bansa na ang nagtutulak sa bangin ng pagkalugmok ng politika at ekonomiya is none other than Marcos himself. He is losing grip of power. Though he projects power, nawawala po sa kamay niya ang kapangyarihan at ito'y unti-unting humahulagpos papunta po sa pagkalugmok ng kanyang gobyerno at administrasyon. Attorney Bato, please. Well, first is that for the earlier statement of Dr. Lorraine Badoy, I would like to join the manifestation, Your Honor. Alam mo, ngayon ko na narinig si Dr. Lorraine Badoy, ang tapang mo pala talaga. May nagkwento sa akin, matapang ka daw eh. Mas matapang ka daw kay Guanzon eh. So, totoo pala talaga. Anyway, sa aking tingin, meron talagang time of reckoning, ma'am. At saka temporary lang yan, Tokyo mo. Ay, babalik ka na kaagad dito, definitely. And ang akin po niyan is that, well, you know, people power has happened before. Dahil nga, nasa edge na po talaga ang mga tao, no? That is the last, the last way in order to stop this. And sabi nga ni Dr. Lorraine, history will repeat itself. And lalo na pag carrying the same family name. Sanay siya sa ganyan ng mangyayari. The same name. Yes, same name. Attorney, the same At saka, name. same, Tapos so, Saktong gali. diba? So what I'm trying to say now is that, well, if that would happen, it is one of the recognized na po yan na manner in which to address yung redress ng mga tao, the grievance nila sa government. I had my eye on the Calden sectional and the Neo upholstered bed from the second I saw them. They're So if that would come to a point dahil nanggaling po ang panggigipit sa gobyerno, hindi po nila masisi ang mga tao na to fight back. While we want it, we would like it peacefully and legally. But if peacefully they are the one doing the unpeacefulness, meron bang term na ganun, at sila naman yung nag-bend and nag-twist sa legal or sa law, then there is no other way for the people to respond but to go to streets. Go to the streets. No? So, yan ang aking worry. Takot talaga ako sa mangyayari bukas. Because I also heard many things din po that I could not divulge here. Na talagang, na parang tomorrow will be a day to watch. Kung ano talaga ang gawin ng government. Kung yung insanity and craziness ng the man in the high castle will push it ba? Kasi sometimes hindi na nakita ang line between right and wrong, at the same time yung power, and so I hope hindi mangyari tomorrow, and we still pray na matuloy ang Blue Ribbon Hearing Committee peacefully and everything. Kasi sabi nga ni BP Inday gusto ko matapos mo ang iyong termino dahil gusto ko araw-araw makikita ng tao ang kawalanghiyaan mo. Yes. So, parang slow that ba? Yeah. Di ba? So, yun na po. On my part, Ma'am Lorraine, kanina, while I was catching up with the schedule, Attorney Bato, Ma'am Lorraine, ang Grab driver ko na nasakyan kong sasakyan ay solid fan ni Pangulong Duterte. Sabi niya, kay Eric, na-recognize niya kagad ako, Ma'am Lorraine, pag ko sa sasakyan. Sabi niya, matutuloy ba ang Senate Blue Ribbon Committee bukas? Sabi ko, hoping in prayer po, Manong, na matutuloy. Sabi niya, pag hindi yan matutuloy ka, Eric, galit na galit ng mga tao. Sa tingin daw niya, ito na yung magtutulak sa mga tao na talagang itakwil na ng lubusan si Marcos at lumaban sa kanya. So sabi ko, posibilidad yan, Manong. Pero sabi ko, may posibilidad din po na makakain pa ng ilang mga oras o panahon o araw bago mangyari yan, hindi kaagad bukas. Pero sabi ko, something big will happen tomorrow. Pero sabi ko, ang tao pa rin na magtatakda niyan, Manong kung sila ba'y kikilos o hindi. So sabi niya, oo nga, kay Eric ako gusto kong sumama, pero dahil namamasada ako, nahihirapan ako, sabi ko, pero Manong, pag ang tao nag-decide, voluntarily na sama-samang kumilos, hindi mo na yan mapipigilan, hindi mo rin yan may tatakda
mangyayari at mangyayari yan. At sa tama ka, Atty. Bato, Ma'am Yes. Lorraine, you pointed out also clearly, the greater the repression, the greater will be the resistance. Mm. Yan po ay batas ng kasaysayan, yan Mm. po ay batas ng kilusang masa. Na kapag napuno po ang salop ng masa ng taong bayan sa Mhm. gobyernong abusado, sinungaling, magnanakaw, kurakot, bulok, at walang pakialam sa kabutihan ng kanyang mamamayan, kapag naningil ang mamamayan, walang puwersa ng gobyerno o estado ang makakapigil niyan, sapagkat babaguhin niya ang daloy ng kasaysayan at magbabago ang sitwasyon ng ating lipunan. Napatunayan po yan sa buong kasaysayan ng Yes. Pilipinas at even sa iba pang mga bansa, Ma'am Lorraine, when people will collectively move and stand against the government which oppresses and exploits and abuses them, then the people will now build a new government. Mukhang doon yun patungo ang mga indicator na yan, no? At tumango ang aking Grab driver na si Manong at sabi niya, we miss Tatay Digong. Sana magkaroon ng ganong pagbabago ka, Eric, para yung nasimula ni Tatay Digong ay muling mabuhay sa pagbabago ng ating gobyerno at pamunuan. Ma'am Lorraine, your final word for this episode. Ganda nung sinabi mo, Eric. Ganda? Oo, ganda. Very Yeah, nice. So, kasi ang gusto kasi nila natatakot tayo. Yan talaga, no? So, we have to push back. And I would like to say, huwag kayong matakot. Si Bongbong Marcos ngayon, bagsak na bagsak siya. -15, no? At saka -40 sa Mindanao, -31 Wow. sa Visayas. NCR. Ano na nga siya sa NCR? -31 ba? -31. Yeah, NCR, no? So, hindi kasi sila nag-aaral. Yung sinabi ng mga political scientists, sila Hobbes, sila Locke, sila Rousseau, sila kahit si Machiavelli, iisa lang yung sinasabi, ang kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan at tinalikuran na siya ng taong bayan. Kung kaya't siya ay desperadong desperado. Ramdam na ramdam niya na wala na siyang kapangyarihan dahil binawi na natin. Kapag ka ang isang leader ay makapangyarihan, hindi niya kailangan ng dahas, hindi niya kailangan ng razor wires na hindi niya kailangan ng mga tangke, hindi niya kailangan, sasabihin lang niya, oh, here's how to go from $300 a month on AC to almost $0. We built this portable cooling system that wag kayong magsigarilyo sa ganyan, lahat susunod, ganun si PRRD, di ba? Kasi we trust him, di ba? So konti lang sabihin niya, sumusunod tayo, di ba? So yung naitawid niya tayo sa COVID, sumusunod tayo sa kanya, di ba? So very powerful siya up to this point, no? Si PRRD na wala nang tsapa, matanda na, mag-isa na lang siya dun sa The Hague. He is the most powerful political and moral force in our country. Yeah. So sinabi kasi nung driver na nakausap ni Eric, no, na sana ma-experience ulit natin yung kay PRRD, no. Sana talaga, kasi ang paniniwala ko diyan, no, siguro si PRRD hindi na siya makakabalik bilang president, vice president, or hindi natin alam, no, kung kailan siya nandun siya sa buhay natin, yun lang siguro yun. Kasi hindi natin alam, di ba? Tapos si Senator Alan Peter Cayetano, Senate President, siguro kahit hanggang dyan lang siya na naging Senate President, sa akin okay lang kasi doon sa short moment na binigay sa kanila, they played their role to the hilt. Talagang galing. Si Jinggoy, kahit na sandali lang siya hero, ginawa niya talaga, di ba? So sige lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Basta and huwag natin kalimutan, Ma'am Lorena, Ma'am, there was a Marcos who tried to redeem and choose the best part of the history. She decided to stand with the Vice President, to stand with the people, and stand with the integrity and the independence of the Senate. Saludo din tayo sa kanya, Ma'am. At sabi nga niya, hindi naman Marcos ang ugali na yan. Ugali yan ng isang wala na sa husto na pagmamahal sa kanyang bayan. She describes her brother that way, Mama. Hindi na yan simple ugali lang ng tao. Ugaling hindi marunong magmahal na ng kanyang bayan yan. Ma'am Lorraine, go ahead po. Ganun din naman yung tatay niya. Huwag siya mag-reinvent. Pero sige, we give her credit, di ba? Give credit where credit is due, di ba? And adapted man daw siya. No? Ano yan? Hindi niya kadugo, adapted daw siya, sabi ni Bongbong. Ni Bongbong. Hindi, iba daw yung tatay. Anyway, pero yun ang pinaka natutunan ko talaga
na kay PRRD, kay Pastor Quiboloy, sa mga taong kilala ko na Yes. nire-respeto ko, wag tayong matatakot. Kasi gusto nila, hopeless tayo, helpless. They make us believe the lie that we're helpless, wala tayong kapangyarihan. That is a lie. Sa atin ang gagaling ang Totoo kapangyarihan. yan. Ang isang demokrasya isang gobyerno of the people, by the people, for the people, 'di ba? So tayo, sa atin ang gagaling 'yan. So gusto nila takot tayo, etc. Matakot tayo kay Matibag, ganyan, kasi mas madaling matalo ang ang tao ay wala ng pag-asa, depressed na, etc. 'Di ba? Wag lumaban tayo. So Tama po. maraming salamat, Attorney Bato, Eric, mga kababayan. Thank you. Thank you Laban po. lang tayo, no? Maraming salamat, Attorney Bato. And Thank you po. we have the final words for this episode. Okay, Yes. I relate with the PRRD's infectious Yeah. charm and yung pag-ano sa amin dito sa Davao City, no? Actually, hindi kami talaga actually takot sa kanya dito sa Davao City. We really love that guy. Yeah. Yeah. And tatay talaga namin yun siya ba? Attorney. Let me just interrupt Yeah, a little go ahead. bit. Please, A little bit. I would like to listen. Yeah, just a little bit. I'll interrupt Go ahead. a little bit. Sure. I really love what you said, kasi sabi ni Machiavelli, no, Opo. advice niya sa mga leaders, mga politicians, the people have to love you. You have to do something so that the people Yeah. will love you. If they cannot love you, let them at least be afraid of you. But Yeah. never let them hate you. Because Yes. once they hate you, they will overthrow you. Do we not hate That's correct. Bongbong Marcos? We Ay, hate you. Sobra talaga. Okay, Attorney, thank you. Yung ano po, Sorry. yung kay PRD talaga, is talagang he's the kind of guy that you could approach. And Oh, talagang, it's a man on the street, kahit saan maglapitan mo siya. Yeah. So, alam niyo po ngayon, kay Eric and Dr. Badoy, yung even if PRRD is no longer the mayor, nasa Hague siya ngayon, alam niyo po ba hanggang ngayon, hindi kami walang nagyoyosi dyan sa harapan ng daan, walang ubad. Tapos pag merong, alam mo yung, kinusunod namin yung 40 lang ang speed limit, tapos 60 sa National Highway. Tapos pag meron pong pedestrian lane, nag-stop kami, pinapadaan data. Yeah. Kaya nga, ang tawag namin, Dabawenyo disiplinado, kasi siguro it may be because yung nakuha namin na maganda pala pag ganito, yung in order lahat ba. Kaya wag lang nila i-test nung ginawa nilang try nila dumihan ang Davao City dahil hindi nila ipadump ang basura. Di pinatapon ni Over 50 and dreading the first step out of bed? Watch this. Introducing EM Sense, the at-home device. doon ang basura sa harapan ng DNR, di punong-puno. Di sige, kaya nyo dyan. Di, ngayon, balik na po ulit ang mga collection ng garbage. Malinis po talaga dito because hindi lang po ang government ang naglilinis. Kami mismo, we try to keep it in a way na dapat sa proper na basurahan at lalagyan na ng basura and everything. So, kaya nga, sad lang kasi talagang wala na po yun si tatay. But I think and I hope and I pray na makabalik po siya. Ang last po na sabihin ko po kay Eric is that yung parang term na gusto ko pala, I hope they will not disturb the peace tomorrow because the event is peaceful. Wala po intention na manggulo ang mga tao na nandoon. Now, if they provoke the people and disrupt the proceedings there, peaceful proceedings there, then they may get the ire of the people, and therefore, it would be to their mistake. Sila po ang may kasalanan po kung sakali po magagalit ang mga tao bukas. If they do things like gipitin, pigilan magsalita, piligilan mag-assemble, then what will happen, as you sabi ni Ka Eric, the beautiful words, wala tayong magawa niyan. Kasi tao na hindi na makapagpigil. Yeah. Yun lang po. Maraming Magandang salamat. gabi lahat. Dr. Badoy, thank you so much. Thank you, Nakasama. Thank you, Attorney Bato. Mag-ingat po kayo, sir. And Ayun na narinig natin ang mga talakayan ng tatlo magigiting na sina Ka Eric, sina Dr. Lorraine Badoy at ang kanilang guest na si Attorney Bato, na marami akong natutunan na talagang na-realize natin kung bakit talaga ang ating bayan ay patuloy na nagdurusa sa kahirapan. Nagkasama-sama na mga masasamang elemento
ng ating lipunan. Itong una-una na lang, itong pamahalaang mga nakaupo sa Malacanang na sindikato, puno ng sindikato. Ito si BBM at ang kanyang asawa na si Lisa Marcos. Marami silang mga galamay. Yung kanilang mga departamento at mga ahensya ay hawak na nila sa leeg. Katulad na lang ng NBI. Ang NBI ay nagtatrabaho hindi para sa katarungan, para sa mga tao. Sila yung nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga nakaupo sa Malacanang. Ay, di ba mga kapatid? Sino ba ang nagpasimula ng gulo sa Senado? Ay, di ba itong mga NBI? Sila itong nakipagbarilan, nakipagputukan doon sa mga OSAA, ay di ba? Tapos kaya nila sinecure, ni-lockdown ng Senado ay may nababantang lulusob, Ay sino? Sino ba ang nanggulo kundi NBI? Ngayon sa Blue Ribbon Committee na mamaya nagagawin alas 10 ng umaga, Philippine time, ay kung magiging magulo, marahas sa mangyayari sa paligid, ito'y sigurado ay kagagawa ng itong sindikatong gobyerno natin. Gagamitin, ang NBI, gagamitin ang kapulisan para guluhin itong mapayapang Blue Ribbon Committee hearing. Para sa akin, ay ito'y legal sapagkat si SP Cayetano ang legal sa ngayon, ang legal na Senate President. Ay dahil inilockdown nila ang Senado, kaya gagawin nila sa ibang lugar. Kung ito'y guguluhin, ay alam na natin kung sino manggugulo riyan, kundi ang sindikatong gobyerno. Ay di ba? Kaya kung si BBM ay binigyan na ng pagkakataon, nanalo, naging presidente, binigyan ng pagkakataon para i-redeem or ibangon ang pangalan, ang Marcos. Ay di ba nasira ang pangalan ng Marcos noong panahon ng kanyang tatay, na balitang-balita naman sa buong mundo na may silang ill-gotten wealth, mga kinilimbat na kayamanan. Ngayon, sa pagdaan ng mahabang panahon, iba na ang henerasyon ngayon, nakakalimutan na ang ginawa ng kanyang ama. Pero yung mga matatanda, itong mga baby boomers, na inabot ang panahon ngayon ng People Power One, ay alam nila kung gaano yung masamang record ng tatay nitong ni BBM. At ngayon nagkaroon siya ng pagkakataon na mapabalik ang kanilang pangalan sa kapangyarihan. Ito'y dapat na itinama niya. Gumawa siya ng mabuti para sa taong bayan, para matabunan yung kasalanan ng kanyang ama. Pero mabalik na rin ang kanyang ginawa. Lalo, mas malala ang kanyang ginawa. Malalang pandarambong. Hindi nga siya nag-declare ng ML, pero doon na kanya ginagawa. Yung mga oposisyon, mga kritiko, ay kinakasuhan. Ganun, di ba ganun ang style ng tatay niya? Ika'y ooperan, babayaran, pag ika'y tumanggi, hindi ka nakuha sa pera, ay ika'y tatakutin, ika'y kakasuhan. Ay di ba ganun ang ginagawa niya ngayon? At mabuti na lang si Jingo Estrada at bagaman ganun, may record siya, talagang pinangatawanan niya, nanindigan siya na hindi siya nagpadala sa pananakot ng gobyerno ni BBM. Minatamis pa niyang makulong kaysa sumapi sa baluktot na pamamahala ni BBM, ay di ba? Pero itong si Jesus Cordero natakot. Parin naman itong si Villanueva ay mali ang ating sapantaha. Naway huwag siyang lumukso sa bakod ni BBM. Kundi ay sira ang kanyang political career. Mga kapatid, ang ginagawa natin ito, ang pagpapahayag at paglalahad ng ating mga
nilalaman ng ating loob, yung ating expression, ay ito yung para sa mga susunod na henerasyon. Kung wala tayong gagawin ngayon, mga kapatid, nakakaawa ang ating mga anak at mga apo. Sila magsasuffer. Kaya, ngayon pa lang, ay kumilos tayo para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, mga kapatid. Kaya ako'y, bagaman ako'y busy, sinisikap ko na makibahagi. Sana itong ginagawa ko ito'y makatulong para kumalat ang impormasyon kung bakit ang ating bayan ay naghihirap. At ito nga, kung may mga panawagan na people power ay makaisa tayo sapagkat ilan lamang itong mga kurakot na politician ito, mga kurakot sa gobyerno, mga oligarch, ilan lamang sila, pero ilan tayong mga mamamayan ay nasa 100 milyon tayo. Ay di ba, mahigit na magsasama-sama para mapaalis ang kapangyarihan ng sindikatong pamahalaan. Yun lamang at antabayanan yung susunod na aking live streaming, mga kapatid, kasi ako'y busy. At kailangan ko rin tapusin ang live streaming na ito. At kung kayo may mga nais ipahayag, ay i-comment nyo ng mga kapatid. At sa susunod ay magkakaroon tayo ng talakayan. Ako'y walang ganong time para talakayin yung mga pinag-usapan kanina ni na Dr. Doreen Badoy at ni Ka Eric. Pero mga kapatid, antabayanan natin yung Blue Ribbon Committee hearing. Sana'y matuloy, mga kapatid. At be vigilant. At ito'y parang politiko para ito sa susunod na henerasyon, hindi para sa atin. Ay magkaroon tayo ng maayos at maunlad na bansa. At ito'y mangyayari lang kung ang kapangyarihang sindikatong pamahalaan nito ay mapaalis natin. Ay di ba, mga kapatid? Kaya huwag tayong susuko, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Keep on spreading the word. Keep on expressing our feeling kung anong nangyayari sa ating bayan. Mga kapatid. Mas marami tayong nagsasama-sama, mas malakas. Ay di ba, mga kapatid? At yun lamang, panalangin natin ang ating bayan. God bless us all at hanggang sa muli. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Bye-bye.